Connected. To, di ba? So, merong 3 ways to learn. Una, matuto ka sa sarili mo. Libre to. Ang problema lang dito, matagal. Kasi trial and error to eh. Dahil hindi mo naman alam yung eksaktong gagawin mo, pa-trial and error mo. Sa 10 try mo, pang 11, makuha mo, matagal, sobrang tagal. Saka magastos magkamali. Hindi lang sa pera, lalo yung time. Talagang kasi ang time, hindi mo na mababalik yun eh. Di bali na mawala yung pera kasi ang pera, renewable resources na babalik. Mawalan ka ngayon, kahit wala kang gawin, may pera may babalik sa'yo. Pero pag yung time ang nawala sa'yo, hindi na mo na mababalik yun. So, napakahalaga nung time. Kaya pwede ka matuto sa sarili mo. Libre, ang problema nga lang, matagal. Saka mahal. Pero pwede ka rin matuto. Pangalawang way, sa peers o mga kasama. Libre din to. Ang problema, parehas lang kayo ng level. Kaya, dahil parehas lang kayo ng level, matagal din ang pag-angat mo. At minsan, kasama mo lang natututo ka, minsan napapasama ka pa eh, natuturuan ka ng mali eh. Pero matututo ka rin dyan, sa peers, sa kasama. Pangatlo, sa mentor. Ang mentor natin nasa Bible o sa coach. May magko-coach sa'yo. Wala akong kilalang successful na tao o great na tao na walang coach. Si Manny Pacquiao, Freddie Roach. Si Michael Jordan, Phil Jackson. Lahat. Maria Sharapova, may coach din yan. Lahat ng magagaling may coach. Wala akong kilala kahit isa na walang coach. Napaka-powerful nung ways to learn to. Ito naman, mahal naman to, which is okay lang, pero mabilis. Saka malinaw. Kumbaga direct to the point na. Wala ka nang sasayangin na oras, effort. May bayad nga lang. Pero okay lang. Kasi ang pera, renewable naman yan eh. Mababalik mo yan eh. Pero yung time na masasayang mo, hindi mo na mababalik yun. At kung bibigyan ako ng chance, kunyari mag-umpisa uli sa umpisa, alam ko na kagad ang gagawin ko. Maghanap na lang ako coach, magbayad na lang ako para diretso na ako. Kaya matagal ako naging mahirap nun, 10 years. Kasi dito ako natuto sa dalawa na to. Ngayon na natuto na ako, bili na lang ako ng course. Mabilis lahat. Mabilis yung pag-accumulate ng income. Dahil dito na ako natuto. Dito natututo yung mayayaman. Walang mayaman na walang coach o walang nag-mentor sa kanila. Kaya pag naririnig mo sila sa interview, laging may nagturo sa kanila o mentor. Sa pag-aaral, Shane, hindi mo naman kailangan malaman lahat. Dito nga tayo nailigaw. Napakatagal natin nag-aral. Kasi hanggang ngayon nag-aaral ka pa rin sa paniniwala. Kailangan mo malaman lahat, mali. Hindi mo kailangan malaman lahat. Ang kailangan mo lang malaman yung gumagana. Tingnan mo to, napakaiksi lang, half day lang. Pero papayamanin ka nito. Bakit? Gumagana kasi. Hindi natin kailangan mag-session ng sobrang tagal. Parang sa di ba sa boxing, magsusuntukan. Tapos yung break, tuturuan lang ng coach. Mabilis lang yun eh, 1 minute nga lang eh. Di ba ganun din sa basketball? Magbabasketball, tapos babalik sa coach, tuturuan ng coach. Minsan nga may oras pa yun eh. O dito ka. Di ba sobrang bilis lang yun? Kasi hindi mo naman kailangan malaman lahat. Ang kailangan mo lang yung mga bagay na gumagana. The things that works. Napaka-crucial nung gagawin natin kaya pinag-isipan ko talaga mabuti. Kasi dapat ang gawin natin yung bagay na gumagana. Kasi mamaya, gumawa tayo ng effort, magsayang tayo ng time, magsayang ka ng pera, hindi naman pala gumagana. Puro lang information, puro lang daldalan. Kailangan magawa natin yung mga bagay na gumagana. Malaman mo yung mga bagay na gumagana. Para malaman mo yung mga bagay na gumagana, Shane, kailangan mo malaman yung 3 T. Ang unang T, magawa mo yung tama. Bakit magawa mo yung tama? Kasi may mali. Ano ibig sabihin ng tama? Ibig sabihin ng tama, unang-una, truth. Magkaiba kasi yung true sa truth. Ang true, nandito ako ngayon, totoo. Pero mamaya, wala na ako dito. Ang true, dynamic. Ibig sabihin gumagalaw, nagbabago. Mahal mong boyfriend mo noon, totoo yun. Pero ngayon, hindi mo na mahal, hindi na totoo, nagbabago. Ang truth, iba ang truth, Shane. Ang truth, permanent. Permis. Kung ang heart pula, kahit mapunta pa ako sa US, pula pa rin ang heart. Kaya nga hindi ako naniniwala doon sa mga manifestation coach na sinasabi nila na depende lang daw yun sa perception mo. Kunyari, na-perceive mo na hindi totoo yung hell,
hindi totoo yung langit, totoo yun. Mali yun eh. Kasi, totoo talaga na mayroong hell. Maniwala ka o hindi. Masasabi ko lang na natututo ka kapag nalaman mo yung tama. Kaya nga ngayon, nag-i-invest ka ng pera para malaman mo sa akin yung tama. Hindi ka maligaw. Yung tama na yun, ang ibig sabihin ng word ng tama, truth, permission. Kahit saan ka magpunta, permanente yun, hindi yun nagbabago. Pangalawa, pag nalaman mo na yung tama, Shane, laro to ng consistency. Kailangan ituloy-tuloy mo. Kailangan heavily invested ka. Kailangan mo talaga umaray sa presyo ko. Kasi pag hindi ka umaray, mahihirapan ka dito. Minsan, nalaman mo yung tama, sumablay ka naman sa pangalawa, wala din. Itong ginagawa natin, labanan to ng consistency, tuloy-tuloy. Magkaiba kasi Shane yung tuloy-tuloy na consistent. Kunyari, nag-gym ka. Araw-araw ka nag-gym. Pero ang nabubuhat mo lang na weights, 20 pounds lang. Tuloy-tuloy yun, pero hindi yun ang ibig ko sabihin na tuloy-tuloy. Ang sinasabi ko na tuloy-tuloy, consistently improving. Kailangan pag tinutuloy-tuloy mo, nag-i-improve ka. Kunyari, pagpunta mo sa gym, nagbubuhat ka ngayong week, 20. Dapat, sa susunod na week, 22 naman na mabuhat mo. Sa susunod naman, 24. Progressive. Kasi kung tuloy-tuloy lang palang labanan, madali yun. Madali, araw-araw ka na pumunta sa gym, tuloy-tuloy din naman. Pero hindi yan yung sinasabi ko na tuloy-tuloy. Ang sinasabi ko na tuloy-tuloy, consistently improving. Tingnan mo, kung mag-improve ka 1% a day, in a year, 365 days yun. Nagko-compound. So yun ang ibig ko sabihin na tuloy-tuloy. Consistently improving. Lagi nag-i-improve. Pangatlo, kailangan mo maitodo. Nalaman mo yung tama, tinuloy-tuloy mo, kailangan itodo mo. Kaya minsan walang nangyayari sa buhay natin kasi hindi naman natin tinodo. Minsan nag-fail ka because hindi mo ginawa yung best mo. Kasi pag ginawa mo yung best mo, Shane, imposible na hindi mo makuha yung reward. Tandaan mo, kapag may hindi ka nakuhang bagay, simple lang, hindi mo ginawa yung best mo or todo mo. And do your best and God will take the rest. Pag nakita ka niya na worthy ka, ipakita mo lang sa kanya na worthy ka, gawin mo yung best mo, siya nang bahala. Worthy ka, bibigay ko sa'yo. Kaya napaka-importante nitong tatlo na to. Tama, malaman mo yung tama na ginagawa natin, tuloy-tuloy natin, itodo natin. Wala akong kilalang tao na tumodo na hindi niya nakuha yung gusto niya. Napaka-powerful niya ng tatlong T na yan. Malaman mo yung tama, ituloy-tuloy mo, itodo mo. May 4 na level yung learning. Ang unang level ng learning, yung tinatawag na ignorance. Absence of truth. Hindi mo alam ang totoo. Ignorante ka eh. Yan ang unang level. Pangalawang level, yung tinatawag na knowledge. May level kasi yan eh. Importante kasi naman... Tumaan ako dyan. Oo. Importante kasi na malaman mo yan para may direksyon ka. Pangalawang level, knowledge. Ito yung accumulation of truth. Ibig sabihin ng accumulation, collecting. Ito yung sa school. May knowledge ka lang. Kaya di ba yung mga estudyante, aral ng aral, collect ng mga truth eh. Yan, may knowledge sila. Ang susunod na level, yung tinatawag na understanding. Ang understanding, ito naman yung tinatawag na assimilation of the truth. Ibig sabihin ng assimilation, full aware. Kumbaga naiintindihan mo. Kahit bagong gising ka, alam mo yung sasabihin mo, alam mo ipaliwanag. So from ignorance, aakyat sa knowledge, aakyat sa understanding. Dapat maintindihan mo. Pang-apat, wisdom. Ang wisdom, napaka-powerful nito kasi ito, action word to. Ito yung tinatawag na application of the truth. Kaya once na narinig mo yung word na wisdom, tandaan mo, lagi yan may kaakibat na action. Yun ang gusto kong mangyari sa'yo. Magkakaroon ka lang ng wisdom pag in-execute mo ang isang bagay. Kaya nga itong session, maiksi lang to eh. Ang karamihan nito, execution talaga. Kasi yun ang wisdom pag na-execute mo. Ayan yung 4 levels of learning. Kailangan maakyat mo. Meron pang isa niya, yung tinatawag na foolishness. O abandonment of the truth. Maraming ganun eh. Kumbaga, alam mo na yung totoo, inabandon mo. Foolishness ang tawag doon. Alam mo na yung mabuti, hindi mo pa ginawa. Ang tawag sa atin pag nagmamahal, tanga, foolish. Kasi alam mo na hindi mo dapat mahalin, sinasaktan ka na, pero ginagawa mo pa rin. Yun. Foolishness. O, katangahan sa Tagalog. So, yan yung 4 levels ng learning. Napaka-importante kasi malaman yung katotohanan, Shane. Kabisado mo ha. Sabi sa dyan, the truth will set you free. Papalaya kasi sa atin yung katotohanan.
Napaka-importante na malaman natin to kasi ito yung magpapalaya sa atin. Oo. Paano naman natin malalaman kung natuto na tayo? Malalaman mo lang kung natuto ka na kapag isinabuhay mo na. If you live it, then you know it. Hindi mo sa akin pwedeng sabihin na natuto ka pero hindi mo naman isinabuhay. If you have not lived it, then you don't know it. If you have lived it, then you know it. Malalaman mo lang isang bagay na natuto ka na kung isinabuhay mo na. Ito, tinuturo ko sa'yo, natutunan ko to. Pero isinabuhay ko to. Kaya masasabi ko na natuto na ako. So, dapat maabot mo yung pagkatuto. Ito yung 4 levels of learning or pagkatuto. Malalaman mo lang na natuto ka na kapag isinabuhay mo ng isang bagay. Naabot mo na yung wisdom, may kaakibat na action. If you live it, you own it. Hindi ko na pwedeng bawiin sa iyo. Kunyari, nag-away tayo. Shane, kaaway na kita, bawiin ko na sa iyo yung learning. Hindi ganun. Pag natutunan mo na yan, ginawa mo, isinabuhay mo, wala nang pwedeng umagaw sa iyo yan. Kahit gobyerno, hindi na pwedeng buwisan yan. Shane, buwisan ko yung ano mo, hindi ganun. Nasa iyo yan. Kumbaga, asset mo yan. The purpose of learning. Kasi mamaya, aral ka ng aral, hindi mo naman pala alam ang purpose ng learning. Para saan? Akala ng marami, the purpose of learning is knowing. Mali. Kasi kung purpose lang ng learning, knowing, madali yun. Kasi pwede naman tayo nakaupo, inaalam mo lang isang bagay. Minsan nga, nakahiga ka pa, inaalam mo lang sa YouTube eh. Madali. Hindi yun ang purpose ng learning. Ang purpose ng learning is implementing. Kaya mo inaalam para ma-implement mo. At ang purpose, ang ibig sabihin ng implementing, nakapag-produce ka, producing. Bakit tayo nag-aaral ngayon? Para makaproduce tayo ng isang bagay. It's either reels na magbibigay ng value sa ibang tao, perfume na magpapabango sa tao, apparel, etc. etc. Pag hindi tayo nakapag-produce, hindi tayo natuto nun. Ang nangyari, inalam lang natin. Hindi naman yun ang purpose ng learning. Knowing, hindi ganun. Ang purpose ng learning, bakit tayo nag-invest ng ganito? Maka-implement tayo, may ma-produce tayo. Which is sa mga susunod na araw, makakapag-produce tayo ng mga reels. Ang purpose pa ng learning is becoming. Kaya ako, Shane, wala ako yung to-do list. Pagising ko, sasagutin ko yung email, replyan ko, wala akong ganun. Ang una, meron akong to-be list. Sino yung tao na maging ako para worthy ako sa blessing ni Lord? Yun ang purpose ng learning. Kaya ka nag-aaral para maging ikaw yung tao na yun. Maging becoming ka. Becoming. Yan ang purpose ng learning. Hindi lang doing. Hindi becoming. Ang purpose pa ng learning is earning. When you learn, the L becomes silent. Pag natuto ka na, magiging silent ang L. Kikita ka. Yun ang purpose ng learning. Kaya napaka-importante ng learning. What's your thought, Shane? Meron kasing kalaban para matuto ka. Ito yung mga kalaban mo para matuto ka. Siyempre, laging may kalaban yan eh. Talaga. Alam mo ba kung sino yan? Yan, inner me. Kaya nga tawag enemy. Ayun na naman. Pasok na naman ang enemy, inner me. Kasi ang tunay mo na kalaban, yung sarili mo. Yung nagbubulong sa'yo, na hindi mo naman yan kaya, Shane. Kasama dyan yung mga excuses, yan, fear, minsan yung mood, yung emotion. Lagi mong sinasabi, what if? What if hindi gumana? Lagi kang what if. So, papalitan mo yung what if mo. Gagawin mo whatever it takes. Yan ang mga language. What if hindi gumana? Whatever it takes. Sa loob natin, di ba ikaw to? Merong dalawang wolf yan. May black wolf, may white wolf. Ang nakakatuwa dito sa dalawang wolf na yan, kung sino yung pinapakain mo, ganoon naman tayo. Kung sino yung pinapakain mo, sila yung lalakas. Kung sino yung pinifed mo, sila yung lalakas. Yung black wolf na yan, yan yung halimaw sa loob natin na laging nagsasabi ng what if, excuses, hanggang dito lang ako. Minsan kaya tayo hindi makaagwanta dahil yung black wolf na yon sinasabi sa'yo na, Shane, isipin mo lang yung cost. Kaya maraming mahihirap ang iniisip nila yung cost eh. Anong mawawala sa kanila? Yung white wolf naman, ang sinasabi yung gain. Shane, subukan mo yan kasi eto ang magigain mo. Gastos na naman, 150k, ang mahal nito. Mali. Ang inisip mo yung cost, yun ang sabi ng black wolf. Ang isipin mo, kung sino ang magiging ikaw, kung ano ang
kikitain mo pag nag-enroll ka. Mura ang 150. Kaya tayo minsan hindi napupunta sa next level sa kakaisip natin ng cost, hindi yung gain. Kaya ngayon, huwag mo nang isipin ang cost. Pag nakakakita ka ng isang bagay na opportunity, lagi mong tanong, ano ang magigain ko dito? At dito sa dalawang wolf na to, kung sino yung pinapakain mo, yun ang kakain sa'yo. Tingnan mo dati, ito yung lagi mong kinakain. Pag negative, pupukusan mo. Pag may problema yung iha-highlights mo, ipupukusan mo lalo. Kaya ngayon, lagi nabubusog yung black wolf. Kaya nakikita sa'yo yung black wolf, kinakain ka. Kaya nga ako, Shane, sabi ko sa mga student ko, kahit 2 seconds, huwag mong sasabihin sa sarili mo na hindi mo kaya. Kahit 2 seconds, 1 seconds, huwag mong sasabihin, huwag kang magdududa, what if, hindi. Ang isipin mo, na-receive mo na para wala nang puwang ang kalaban. Ano magagawa mo? Enemy, na-receive ko na eh. Kaya ngayon ang first step na tinuro ko sa iyo, pagkagising mo, inumin mo, dasalan mo yung baso, inumin mo, yun ang paniwalaan mo. Hindi na makakapasok yung enemy para sa Shane, hindi mo kaya. Shane, huwag ka nang dumiretso. Papagod ka lang dyan, wala namang mangyayari dyan. Dapat ang lagi mong pinapakain yung white wolf. Kung ano yung magigain mo, kung ano yung positive. Pero pag may nangyari sa'yo na negative, huwag mo nang i-highlights, huwag mo nang pakainin yung black wolf. Ang pakainin mo yung white wolf. Lord, thank you. Binigyan mo na naman ako ng pagkataon para maghalimaw, para maging malakas. So, Positive side. Lord, thank you dahil may pagkakataon ako para maging tamang tao. Lagi kang makakakita ng positive sa negative na situation. Kaya wag kang mag-iisip kahit na 1 seconds o 2 seconds na negative. Pakita ko sa iyo, siya napatunayan ko sa iyo. Ikaw naniniwala ka sa multo. Ako hindi. Mag-isa ka lang sa bahay mo. Every time na may kakalampag, every time na may kahit hanginin lang yung pintuan mo, yun ang masasabihin mo, wow, may multo. Kailangan ko magpatawas, kailangan ko kumuha ng albularyo kasi may multo. Pero wala naman talaga. Nagkakamulto lang dahil ini-entertain mo yung ano na yun. Ako naman, mag-isa lang ako. Humangin. Wala, hangin lang yan. Kahit man may multo man, pero hindi naman ako naniniwala, walang kwenta yun. Ganun ka-powerful to. Huwag mong pakakainin yung black wolf na yun. Huwag mo siyang bibigyan ng pagkain para humina siya ng humina. Ang pakainin mo lagi yung white wolf. Positive. Kahit negative na, i-translate mo sa positive para mapakain mo yung wolf. Lagi mong iisipin, anong magigain ko dito? Anong lesson na makukuha ko dito? Napakalakas nito yung inner me. Yun ang dapat maging kakampi natin siya, imbis na maging kalaban. Kasi wala ka naman ibang kakampi kundi sarili mo lang eh. Pero pag kalaban mo yung sarili mo, paano na? Impossible na talaga umangat. Gawin mo yung sarili mo, hindi enemy, kundi kakampi mo talaga. What's your thought, Shane?